Paano kung ang mismong batayan ng Holy Land, isang lupain na gaganapin ang mga lihim nito para sa millennia, ay biglang magsalita? Paano kung ang mga sinaunang bato, na inilibing sa halos 2,000 taon, ay maaaring umiyak at kumpirmahin ang pinakamalalim na katotohanan ng ating pananampalataya? Sa loob ng maraming siglo, ang paniniwala sa pagka-Diyos ni Hesukristo ay naging isang bagay ng banal na kasulatan, ng espiritu, at ng malalim na personal na pananampalataya. Ngunit ngayon, inanyayahan tayong masaksihan ng isang pambihirang bagay. Ang isang pagtuklas ay hindi nabuo sa Israel na hindi nagsisilbi bilang kapalit ng pananampalataya, ngunit bilang isang nakamamanghang, nasa salat na echo nito. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa patunay ng arkeolohiko, na nakasulat sa bato ng mga naunang tagasunod ni Kristo, na nagpapahayag sa payak na wika kung ano ang pinaniniwalaan ng milyon-milyon sa kanilang mga puso, na si Jesus ay Diyos. Hindi ito isang kwento tungkol sa pagbibigay kahulugan sa isang hindi malinaw na simbolo o isang pagod na barya. Ito ay tungkol sa isang direktang, hindi maliwanag na mensahe mula sa nakaraan, isang mensahe na hamon ang mga nag-aalinlangan at malakas na pinalakas ang mga paniniwala ng mga mananampalataya. Ito ay isang nahanap na nag-uugnay sa ating modernong mundo ng direkta sa masigasig na pagsamba sa mga unang Kristiyano, na inihayag ang lalim ng kanilang pag-unawa at ang lakas ng loob ng kanilang pagkumbinsi. Maglakbay tayo ng magkasama sa oras, hindi lamang sa ating isipan, kundi sa pamamagitan ng lens ng hindi kapani-paniwalang arkeolohikal na nahanap. Malalim sa gitna ng Israel, ang isang koponan ng mga arkeologo ay maingat, masakit, nagtatrabaho sa isang site na gaganapin ang sariling mga layer ng kasaysayan. Isipin ng tuyong hangin, ang pasyente na nag-scrape ng mga tool laban sa mga compact na lupa, ang mabagal na ibunyag ng isang bagay na nakatago mula sa mga mata ng tao sa 18 siglo. Ang lumitaw mula sa alikabok ay hindi lamang isang magandang sahig, ngunit isang mensahe. Natuklasan nila ang mga nakamamanghang na panatili na mga mosaic, masalimuot na mga pattern na dating nabuo sa sahig ng isang maagang Christian prayer hall. At doon, sa gitna ng disenyo, ay mga inskripsyon sa sinaunang Greek. Ang isang inskripsyon, lalo na, ay nagpadala ng isang shockwave sa pamamagitan ng mga mundo ng teolohiya at arkeolohiya. Ito ay isang dedikasyon, isang parangal mula sa isang mananampalataya, na nabanggit na, ang Diyos, si Hesukristo. Hayaan ang mga salitang iyon na lumubog. Hindi Jesus the propeta, hindi Jesus ang guro, ngunit ang Diyos, si Hesukristo. Ito ang isa sa pinakaluma, kung hindi ang pinakaluma, hindi nakasulat na mga patunay ng paniniwala sa pagka-Diyos ni Jesus. Ito ay isang testamento mula sa unang simbahan, na ginawa ng mga Israelita na yamakap sa Nazarene bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi ito isang paniniwala na nagbago sa maraming siglo habang ang mga pag-uudyok ng mga konseho at emperador ay humuhubog sa isang relihiyon ng estado. Ito ay isang pundasyon, pangunahing paniniwala, na gaganapin ng mahigpit na ito ay literal na itinakda sa bato. Sinasabi sa atin ni Apostol Juan sa kanyang ebanghelyo, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Para sa mga maagang mananampalataya na ito, hindi ito isang abstract na teolohikal na konsepto, ito ay isang katotohanan na kanilang nabuhay at huminga, isang katotohanan na napakahusay sa kanilang pag-iral na isinulat nila ito sa mismong sahig ng lugar kung saan sila nagtipon upang sambahin siya. Ang pagkakaroon ng mosaic na ito ay tulad ng isang pisikal na katuparan ng sariling kalikasan ng Diyos, isa sa pagbubunyag ng kanyang walang hanggang plano sa loob ng ating timeline. Sinabi niya kay Propeta Jeremiah, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita, na nagpapahiwatig ng isang plano na umiiral sa labas ng oras. Ang artifact na ito ay naramdaman tulad ng isang maliit na piraso ng walang hanggang plano na iyon, na inilagay sa mundo upang matagpuan sa tamang sandali, upang ipaalala sa amin na ang pananampalataya ng unang iglesia ay itinayo sa hindi matitinag na pagkakakilanlan ni Kristo. Upang tunay na maunawaan ang bigat ng pagtuklas na ito, dapat nating maunawaan ang konteksto nito. Ang unearthing ay hindi nangyari sa mga lugar ng pagkasira ng isang Grand Cathedral sa Roma o Constantinople. Natagpuan ito noong 2005, sa isang lugar na maaari mong asahan, sa ilalim ng sahig ng isang matandang bilangguan sa Megiddo, sa Hilagang Israel. Ang lokasyon mismo ay mayaman sa hula ng Biblia, na kilala sa marami bilang Armageddon, ang site ng panghuling mahusay na labanan.
Gaano kaganda ang simbolikong nasa isang lugar na nauugnay sa tunay na salungatan at paghuhusga, isang mensahe ng banal na pag-ibig at pagkakakilanlan ay napanatili. Ngunit kahit na mas makabuluhan ay ang tiyempo ng paglikha nito. Ang mga eksperto ay nag-date ng mosaic hanggang sa unang bahagi ng ika-3 siglo, bandang 230 AD. Ito ay isang kritikal na detalye. Nangangahulugan nito na ang isang 200 taon lamang marahil ay ilang henerasyon lamang pagkatapos ng pagpapako sa krus at muling pagkabuhay ni Jesus, ang isang umuusbong na pamayanan ng mga mananampalataya sa kanyang tinubuang bayan ay hayag na nag-aangkin sa kanyang pagka-Diyos. Ito ay matagal bago ang utos ng Milan noong 313 AD, nang legal na Kristyanismo si Emperor Constantine. Ang mga tao na nag-atas at lumikha ng mosaic na ito ay nabubuhay sa isang oras kung kailan maging isang Kristiyano ay maging bahagi ng isang marginalized, madalas na inuusig, minorya sa loob ng Roman Empire. Ang kanilang pananampalataya ay hindi isang bagay ng kaginhawaan sa lipunan o kalamangan sa politika. Ito ay isang malalim na personal, at madalas na mapanganib, pangako. Ipinapakita nito na ang pag-unawa kay Jesus bilang anak ng Diyos, na magkakasabay sa Ama, ay hindi isang huli na pag-imbento. Ito ay ang paputok, revolusyonaryong katotohanan na kumalat mula sa mga apostol mismo sa pamamagitan ng pinakaunang mga pamayanang Kristiyano. Naunawaan nila kung ano ang ipinahayag ni Peter sa Aklat ng Mga Gawa, ang kaligtasan ay matatagpuan sa wala ng iba, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa sangkatauhan kung saan dapat tayong maligtas. Ang mosaic na ito ay ang arkeolohikal na lagda ng matapang na pagpapahayag na iyon ipinapakita nito sa amin na ang mga unang mananampalataya ay may isang matatag, mataas na Kristiyano, alam nila mismo kung sino ang kanilang sinasamba, at hindi sila natatakot na sabihin ito. Isaalang-alang natin ang likas na katangian ng mga taong nagtipon sa panalangin na ito. Hindi sila nagtatayo ng isang bantayog sa isang minamahal na guro o isang matalinong pilosopo. Ang inskripsyon ay hindi malabo. Inilaan nila ang talahanayan na ito, ang mismong sentro ng kanilang pagsamba, sa Diyos na si Hesukristo. Sa polytheistic na mundo ng Roman Empire, ito ay isang pahayag ng nakamamanghang katapangan. Ang sistemang Romano ay, sa ilang mga paraan, medyo mapagparaya sa mga bagong Diyos. Maaari kang magdagdag ng isa pang Diyos sa pantheon, hanggat hindi ito nakagambala sa itinatag na pagkakasunod-sunod. Ang pangwakas na kinakailangan, ang hindi negosyong kilos ng isang mabuting mamamayan ng Roma, ay pakikilahok sa kulturang imperial ang pagsamba sa emperor bilang isang banal na figura. Ito ay ang pandikit ng imperyo, isang pangako ng katapatan na magkakasamang magkakaibang mga tao. Upang tanggihan ito ay hindi lamang isang bagay ng personal na kabanalan, ito ay isang gawa ng pagtataksil. At sa mundong ito, ang mga Kristiyano na ito sa Megiddo ay gumawa ng kanilang pagpapahayag. Hindi nila sinasabing si Jesus ay isang asterisk Diyos, isa sa marami. Ipinapahayag nila siya bilang asterisk Diyos, isang direktang hamon sa awtoridad ng Caesar at ang buong istrukturang pangrelihiyon pampulitika ng kanilang mundo. Sa tuwing nagtitipon sila sa talahanayan na iyon, nagsasagawa sila ng isang subversibong kilos. Ipinapahayag nila na ang kanilang tunay na katapatan ay hindi sa tao sa trono sa Roma, ngunit sa tao sa krus sa Jerusalem. Sinasabi nila na ang tunay na kapangyarihan at tunay na pagka-Diyos ay hindi natagpuan sa mga imperial na legend at pampulitikang lakas, ngunit sa hain na pag-ibig ng isang tinawag nilang Panginoon. Hindi ito isang pananampalataya na isinagawa sa abstract. Ang banta ng pag-aresto, pagkawala ng pag-aari, o kahit na ang pagpapatupad ay totoo. Ang mahusay na sistematikong pag-uusig sa ilalim ng mga emperador tulad ng Decius at Valerian ay nasa paligid lamang, ngunit ang klima ng hinala at naisalokal na puot ay naging katotohanan ng buhay. Upang ma-etch ang pagka-Diyos ni Kristo sa mismong sahig ng kanilang lugar ng pagpupulong ay isang kilos ng malalim na lakas ng loob, isang testamento na inukit sa bato. Bukod dito, ang inskripsyon ay nagbibigay sa amin ng isang magandang sulyap sa puso ng kanilang pagsamba. Tinukoy nito na ang talahanayan ay naibigay para sa pagdiriwang ng Eukaristiya, ang hapunan ng Panginoon. Mahalaga ito, ang paniniwala sa pagka-Diyos ni Jesus ay hindi lamang isang konsepto sa teolohiko na pinagtatalunan nila, ito ang katotohanan na naranasan nila at lumahok sa kanilang pinakasagradong ritual. Nang masira nila ang tinapay at uminom ng alak,
naniniwala sila na nakikipag-ugnayan sila sa buhay na Diyos, si Hesukristo. Ang pagsasanay na ito, ang matalik na pagkain na ito, ay ang makina ng unang simbahan. Ito ay kung saan iginuhit nila ang kanilang lakas, muling napatunayan ang kanilang pagkakakilanlan, at naalala ang sakripisyo na tinukoy ang kanilang pananampalataya. Sa makatuwid, ang talahanayan ay hindi lamang isang piraso ng kasangkapan. Ito ay isang dambana, isang focal point ng engkwentro sa banal. Kung gayon, ang mosaic ay higit pa sa isang label, ito ay isang balangkas para sa banal na engkwentro na ito, na nagpapaalala sa lahat na pumasok sa kung sino ito ay nagkikita sila doon. At sino ang nagbigay ng sagradong bagay na ito? Ang inskripsyon ay nagbibigay sa amin ng isang pangalan, Akeptes. Sinabihan tayo na, ang mapagmahal na Diyos ay nag-alok ng talahanayan sa Diyos na si Hesukristo bilang isang alaala. Ang maliit na detalye na ito ay magbubukas ng isa pang revolusyonaryong aspeto ng unang pamayanang Kristiyano. Si Akeptes ay isang babae. Sa isang malalim na patriarchal na Roman at Hudyo, narito ang isang babaeng may paraan at debosyon, na kumikilos bilang isang patron at isang pinuno sa loob ng kanyang pamayanang pananampalataya. Siya ang nagpopondohan at nag-alay ng sentral na elemento ng kanilang puwang sa pagsamba. Hindi ito ang larawan ng isang marginalized at pinatahimik na pagiging kasapi na maaaring iminumungkahi ng ilang mga tradisyon. Ito ay isang snapshot ng simbahan sa maaga, masiglang porma, kung saan ang radikal na deklarasyon ni Apostol Pablo na kay Kristo, walang lalaki o babae, ay nabuhay. Ang mga kababaihan tulad ng Akeptes, Lydia, Priscilla, at Phoebe ay hindi mga talababa, sila ay mga haligi ng unang simbahan. Ang mosaic na ito ay isang alaala din sa kanya at sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa pagdala ng siga ng pananampalataya, madalas na may malaking personal na peligro. Ipinapakita nito na ang pagpapalaya ng kapangyarihan ng Ebanghelyo ay hindi lamang isang espiritual na ideya, ito ay isang katotohanang panlipunan na nag-aayos ng mga relasyon sa tao at pinataas ang katayuan ng lahat ng mga naniniwala, anuman ang kasarian o panlipunang paninindigan. At isaalang-alang ang salitang pinili ng Akeptes para sa kanyang alok, isang alaala. Sa ating mga modernong tainga, ang salitang yun ay madalas na nagdadala ng isang pakiramdam ng pag-alala ng isang bagay o isang taong wala. Ngunit sa kontekstong Biblia at maagang Kristiyano, isang alaala, isang asterisk na Mosanan asterisk, ay mas pabago-bago. Ito ay isang kilos na nagdadala ng nakaraan sa kasalukuyan. Ito ay isang alok na nakakakuha ng atensyon ng Diyos, na nagsisilbing paalala sa harap niya. Kapag ang mga panalangin at limos ng centurion ay kinikilala ng anghel sa aklat ng mga gawa, tinawag silang isang memorial sa harap ng Diyos. Kaya kapag nag-aalok ang Akeptes ng talahanayan na ito bilang isang alaala, hindi lamang siya lumilikha ng isang bantayog. Siya ay nagsasagawa ng isang malalim na gawa ng pagsamba, isang alok na inilaan upang maging isang nakalulugod at walang hanggang pag-alaala sa mismong presensya ng Diyos. Ang kanyang regalo ay isang aktibo, patuloy na panalangin na nakikita, isang permanenteng testamento sa kanyang debosyon na pinaniniwalaan niya na patuloy na umakyat sa trono ng Diyos na mahal niya. Ngunit ang Akeptes ay hindi lamang ang patron na pinangalanan sa hindi kapani-paniwalang mosaic na ito. Habang lumilipat ang aming mga mata sa sahig, nakakahanap kami ng iba pang mga pangalan, at ipinakita nila sa amin ang isang katotohanan na, kung mayroon man, kahit na mas nakakagulat. Para sa mosaic na ito, ang sahig na ito na nakatuon sa pagsamba kay Hesukristo, ay binayaran din ng mga sundalong Romano. Mayroon kaming pangalan ng isang tao, si Gaianes, na tahasang kinilala bilang isang centurion, isang opisyal sa hukbo ng Roma, isang commander ng halos 80 lalaki. Hayaan ang paglubog na sandali. Ang isang centurion, isang propesyonal na sundalo, isang instrumento ng kapangyarihang Imperial Roman, ay isang patron ng isang Kristiyanong bahay ng pagsamba. Hindi lamang siya isang lihim na mananampalataya, nagtatago sa barracks. Siya ay pampubliko at pinansyal na sumusuporta sa pagtatayo ng isang sagradong puwang na nakatuon sa isang tao na isinagawa ng Estado ng Roma bilang isang banta. Ito ay kumalas sa napakarami ng aming pinasimple, cartoonish na mga larawan ng unang simbahan. Madalas nating isipin ng isang malinaw, maliwanag na linya, sa isang panig, ang mahihirap, inaapi ng mga Kristiyano, na nagtatago mula sa mga awtoridad, sa kabilang dako, ang manulitiko, pag-uusig sa Roman Empire.
At habang ang pag-uusig na yun ay tunay na totoo, ang Megiddo Mosaic ay nagpapakita ng isang mas komplikado at kamanghamanghang larawan. Ipinapakita nito sa amin na ang Ebanghelyo ay hindi nilalaman ng mga hangganan sa lipunan o propesyonal. Ito ay na-infiltrate ang mismong institusyon na madalas na punong antagonist nito. Ang mensahe ng prinsipe ng kapayapaan ay natagpuan ng isang bahay sa gitna ng isang tao ng digmaan. Ang katapatan sa kaharian ng Diyos ay ipinangako ng isang opisyal na nanumpa na itaguyod ang kaharian ng Cesar. Dapat nating subukang isipin ang mundo ng centurion na ito, Guy Annas. Araw-araw, makikilahok siya sa mga ritual na nagpapatunay sa pagka-Diyos ng emperor. Ang kanyang karera, ang kanyang panlipunang paninindigan, ang kanyang buhay ay nakasalalay sa kanyang katapatan sa Roma at mga Diyos nito. Gayunpaman, sa maalikabok na sulok ng imperyo, panang-anib niya ang lahat upang makilala ang kanyang sarili sa isang tumatakbo, pinaghihinalaang pananampalataya. Ginamit niya ang sahod na kinita niya mula kay Cesar upang ibigay ang sahig kung saan sasambahin ng mga mananampalataya si Kristo bilang Diyos. Anong uri ng lakas ng loob ang naganap? Anong uri ng pagbabagong anyo ang naganap sa kanyang buhay na makikita niya ito bilang isang karapat-dapat na paggamit ng kanyang kayamanan at isang kinakailangang pagpapahayag ng kanyang bagong pagkakakilanlan? Hindi ito isang casual na ugnayan. Ito ay isang radikal na muling pagsasaayos ng kanyang tunay na katapatan. Maaaring isinusuot niya ang uniforme ng Roma, ngunit ang kanyang puso, at ang kanyang kayamanan, ay malinaw na kabilang sa ibang hari. Ang musik na ito ay isang testamento sa subversive na kapangyarihan ng Ebanghelyo, na nakakakuha ng mga puso hindi sa pamamagitan ng lakas ng mga bisig, ngunit sa pamamagitan ng nakakahimok na katotohanan ng isang nabuhay na Panginoon, isang katotohanan na maaaring mahikayat ang mismong mga kalalakihan na nagdala ng mga espada ng imperyo. At isaalang-alang ang tiyak na kapaligiran ng isang kampo ng Roman legionary. Hindi ito isang lugar para sa individualismo o pribadong paniniwala na tumakbo sa pagkakaisa ng unit. Ang *legio*, ang legion, ay isang mundo sa kanyang sarili, na nakagapos ng brutal na disiplina, ibinahagi ang mga ritual, at isang lahat na sumasaklaw sa katapatan. Ang sentral na pinag-isang puwersa ng mundong ito ay ang kulto ng imperial. Ang mga sundalo ay mag-aalok ng insenso sa mga pamantayan, na itinuturing bilang mga banal na nilalang, at susumpa sila sa kanilang panunumpa ang *sacramento*, hindi lamang sa abstract na ideya ng Roma, ngunit sa emperor mismo, na madalas na itinuturing na isang buhay na Diyos. Para sa Guy Annas, tuwing tawag sa roll ng umaga, bawat parada, ang bawat opisyal na seremonya ay magiging isang kilos na matarik sa isang pag-anong sistemang relihiyoso na panimula na hindi katugma sa kanyang bagong pananampalataya. Ang kanyang patronage ng Christian Prayer Hall na ito ay hindi isang tahimik, personal na kilos. Ito ay isang pampublikong deklarasyon na ang kanyang tunay na katapatan ay hindi sa banal na emperador sa Roma, ngunit sa banal na Kristo sa langit. Ito ay isang gawa ng nakamamanghang espiritual na pagsuway. Hindi namin alam kung paano ito tiningnan ng kanyang mga superior. Nakikiramay ba ang kanyang commander? Naging bulag ba siya? O ang Guy Annas ay bahagi ng isang makabuluhan at lumalagong Kristiyanong minorya sa loob ng legion, isang pangkat na sapat upang mag-alok ng kapwa proteksyon at suporta. Hindi sinabi sa amin ng Mosaic, ngunit pinipilit natin itong tanungin ang mga katanungang ito at muling mabigyan ng espiritual na tanawin ng hukbo ng Roma. Ito ay hindi isang monolithikong bloke ng pagano emperor worshippers. Ito ay isang komplikadong institusyon ng tao, at tulad ng anumang nasabing institusyon, ito ay maliliit sa mga bagong ideya, bagong pilosopiya, at mga bagong pananampalataya na nag-aalok ng mga sagot sa mga tunay na katanungan ng buhay. Bukod dito, hindi nag-iisa si Guy Annas. Ang mga inskripsyon sa Megiddo ay pangalan ng iba. May isang babae, Akeptes, na inilarawan bilang mapagmahal ng Diyos, na nag-alok ng talahanayan sa Diyos na si Hesukristo bilang isang alaala. Ito ay hindi kapani-pani walang makabuluhan. Una, itinuturo nito ang kilalang papel ng mga kababaihan sa mga pinakaunang mga pamayanang Kristiyano. Ang Akeptes ay hindi isang pag-iisip, siya ay isang pangunahing patron, na nagbibigay ng mismong mesa malamang na ang dambana para sa Eukaristiya, ang pangunahing kilos ng pagsamba sa Kristiyano. Sa isang mahigpit na patriarchal na mundo ng Roma, at lalo na sa loob ng hyper-masculine na konteksto ng isang base ng militar,
Narito mayroon tayong pamunuan ng isang babae at kabutihang loob na permanenteng naalala sa bato. Siya ay isang haligi ng simbahang ito. Pangalawa, isipin ang tungkol sa pariralang yun, ang talahanayan. Ito ang nakasentro sa Christian gathering. Hindi isang sakripisyo sa isang madugong dambana sa Mars o Jupiter, ngunit isang ibinahaging pagkain sa paligid ng isang mesa bilang memorya ni Jesus. Ito ay nagpapalabas ng isang kapaligiran ng pamayanan, ng pakikisama, ng pagpapalagayang loob. Ang mga sundalong Romano, mga lokal na kababaihan, marahil mga alipin, marahil iba pang mga mangangalakal at opisyal lahat ay nagtitipon bilang katumbas sa paligid ng isang talahanayan na ito, na naibigay ng Akeptes at matatagpuan sa isang bulwagan sa isang sahig na binayaran ni Guy Enes. Ito ang radikal na pagkakapantay-pantay ng unang iglesia sa buhay na kulay. Ang ranggo, kasarian, at katayuan sa lipunan ay pangalawa sa kanilang ibinahaging pagkakakilanlan bilang mga tagasunod ni Jesus. Ang centurion at ang babaeng sibilyan ay nagkakaisa bilang mga co-patrons sa isang solong sagradong proyekto. Ang musik na ito ay hindi lamang isang teolohikal na pahayag, ito ay isang malalim na pahayag sa lipunan, isang snapshot ng isang bagong uri ng pamayanan ng tao na hinuhulaan sa isa sa mga hindi kanais-nais na lugar sa mundo. Ito ay isang testamento sa isang pananampalataya na nagtatayo ng mga tulay, hindi mga pader, na lumilikha ng isang pamilya sa mga estranghero sa anino ng Legionary Eagle. At isipin natin sandali tungkol sa lupa kung saan itinayo ang bulwagan na ito. Hindi lamang ito ang anumang outpost ng militar ng Roma sa isang nakalimutan na sulok ng imperyo. Ito ay Megiddo. Para sa sinumang pamilyar sa mga kasulatang Kristiyano, ang pangalang iyon ay nagdadala ng napakalawak, halos nakakatakot na timbang. Sa aklat ng pahayag, ang pangwakas na labanan sa kosmiko sa pagitan ng mga puwersa ng mabuti at kasamaan ay hinuhulaan na maganap sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Har Megiddo, ang burol ng Megiddo. Ang mismong lupa na sina Guy Enes at Akeptes ay lumakad. Dito, sa simbolikong sentro ng hinaharap na apokaliptik na salungatan, isa sa mga pinakaunang pamayan ng Kristiyano sa mundo ang pinili na bumuo ng isang lugar ng kapayapaan, pakikisama, at pagsamba. Ang kabalintunaan ay napakalalim na ito ay halos labis na labis. Habang ang mga susunod na henerasyon ay titingnan ang pangalang ito na may kakilakilabot, nakikita ito bilang isang byword para sa digmaan at pangwakas na paghuhusga. Ang maliit, matapang na pamayanan na ito ay tinubos na ang puwang. Nagtatanim sila ng isang binhi ng isang ganap na kakaibang kaharian, hindi sa mga espada at legend, ngunit may isang ibinahaging pagkain sa paligid ng isang mesa. Ito ay isang malakas na kontra sa laysay. Iminumungkahi nito na ang tunay na tagumpay ay hindi nanalo sa pamamagitan ng cataclysmic battle, ngunit sa pamamagitan ng tahimik, paulit-ulit, matapang na kilos ng pagbuo ng pamayanan sa mismong anino ng imperyo at ang makinarya ng digmaan. Ang Legio Viferata ay naroon sa Project Roman Power and Control. Ngunit sa loob ng isa sa mismong mga gusali nito, isang centurion at isang lokal na babae ang nagpo-project ng ibang uri ng kapangyarihan, ang kapangyarihan ng isang pananampalataya na nagpahayag ng isang ipinako sa krus na tagapagligtas bilang Panginoon. At ang musik ay nagbibigay sa amin ng isa pang clue, isang simbolo na maaaring agad na makikilala sa mga mananampalataya ngunit malamang na malabo sa mga tagalabas. Sa gitna ng panel, nakikita namin ang mga imahe ng dalawang isda. Hindi ito dekorasyon lamang. Ito ang asterisk, ichthys asterisk, isa sa mga pinakasinaunang at makapangyarihang mga simbolo ng pananampalatayang Kristiyano. Ang salitang Greek para sa mga isda, ichthys, ay ginamit bilang isang acrostic, isang lihim na code. Ang bawat titik ay tumayo para sa isang salita sa pariralang Isis Christos, Theoios, Soter, na isinasalin kay Hesukristo, anak ng Diyos, tagapagligtas. Sa isang panahon ng sporadic ngunit kung minsan ay nakamamatay na pag-uusig, ang simpleng isda na ito ay isang password. Ito ay isang paraan para makilala ng isang Kristiyano ang isa pa ng hindi nagsasalita ng isang salita. Ang pagguhit ng kalahati ng mga isda sa dumi at naghihintay para sa isa pa upang makumpleto ito ay isang pagsubok ng pakikisama. Upang mailagay ang simbolo na ito, ang pangunahing credo ng simbahan, kaya prominently at permanenteng sa sahig ng isang prayer hall na matatagpuan sa loob ng isang pag-install ng militar ng Roma ay isang gawa ng hindi kapani-pani walang katapangan. Ito ay isang deklarasyon.
Sinasabi ni Guy Enos at ng kanyang pamayanan, ito tayo. Ito ang pinaniniwalaan natin. Ito ay isang tahimik na paghihimagsik na nakalagay sa bato. Inaangkin nila ang puwang na ito, hindi lamang sa pisikal para sa kanilang mga pagtitipon, ngunit sa espiritual, na minarkahan ito ng pangunahing pagtatapat ng kanilang pananampalataya. Ang simbolo ng isda ay nag-uugnay din sa pamayanan na ito sa pinakadulo pinagmulan ng pananampalataya sa kalapit na Galilea. Tinatanggal nito ang mga kwento ni Jesus na tumatawag sa mga mangingisda na maging kanyang mga alagad, ang himala ng mga tinapay at isda, at ang kanyang post-resurreksyon na hitsura sa baybayin ng dagat ng Galilea, nagluluto ng isda para sa kanyang mga kaibigan. Para sa pamayanan sa Megiddo, ang simbolo na ito ay hindi isang abstract na teolohikal na konsepto, ito ay isang buhay na link sa makasaysayang Jesus na lumakad at nagturo lamang ng ilang milya ang layo mula sa kung saan sila nagtipon. Ito ay nakabase sa kanilang pananampalataya sa lupa ng kanilang sariling rehiyon, na nagkokonekta sa kanilang kasalukuyang katotohanan bilang mga paksa ng Roma na may mga radikal, nagbabago na mga kaganapan sa mundo na naganap sa mismong tanawin na mas mababa sa 2 siglo bago. Hindi ito isang dayuhang kulto na na-import mula sa malayo, para sa kanila. Ito ay ang katuparan ng isang bagay na nagsimula mismo sa kanilang sariling bakuran. Ang centurion mula sa kapangyarihan ng pagsakop ay yamakap sa pananampalataya ng nasakop, isang pananampalataya na ipinanganak mula sa lupain na ang kanyang legion ay inilaan upang makontrol. At pagkatapos ay mayroong mga inskripsyon mismo, ang mga salitang nagbibigay ng tinig sa mga sinaunang mananampalataya. Hindi sila mga bulong, ang mga ito ay malinaw, matapang na pahayag na nakalagay sa Tesray sa lahat ng oras. Ang isang inskripsyon, lalo na, ay nakamamanghang sa kailanawan at mga implikasyon nito. Nagbabasa ito, sa Greek, inalok ng Diyos na mapagmahal na Akeptes ang talahanayan kay Diyos na si Hesukristo bilang isang alaala. Ay-pause lang natin at sumipsip ng bigat ng solong pangungusap na yun. Una, nakatagpo kami ng Akeptes. Siya ay inilarawan bilang mapagmahal ng Diyos, isang karaniwang termino para sa isang banal na mananampalataya. Ngunit ang pinakamakabuluhang detalye ay siya ay isang babae. At hindi lamang siya miyembro ng kongregasyon, siya ay isang patron. Siya ang nag-alok ng mesa. Sa konteksto ng isang maagang Christian prayer hall, ang talahanayan, na ito ay hindi lamang anumang piraso ng kasangkapan. Ito ay halos tiyak na ang dambana, ang banal na talahanayan kung saan ipagdiriwang ang Eukaristiya. Ito ang liturhiko na sentro ng kanilang pagsamba, ang focal point ng kanilang pagtitipon, ang lugar kung saan nila muling ginawaran ang huling hapunan at nakaranas ng pakikipag-isa sa kanilang Panginoon. At isang babae, Akeptes, ibinigay ito. Ito ay kumalas sa maraming pinasimpleng pagpapalagay tungkol sa unang simbahan. Sinasabi sa amin na ang mga kababaihan ay hindi lamang mga kalahok na pasibo. Sila ay mga pinuno, benefactors, at mga pundasyon ng mga haligi ng kanilang mga komunidad. Sa isang patriarchal na mundo ng Roma, kung saan ang impluwensya ng publiko ng isang babae ay madalas na limitado, dito sa maliit na Kristiyanong enclave na ito, ang kontribusyon ng isang babae ay hindi lamang tinanggap ngunit permanenteng at ipinagdiriwang sa publiko sa mismong puso ng kanilang sagradong puwang. Si Akeptes ay naganap sa tabi ng mga numero tulad ni Lydia sa Philippi, isang negosyante sa lilang tela na nag-host kay Apostol Paul at ng kanyang mga kasama, o Phoebe, isang deacon at patron mula kay Century. Ito ang mga kababaihan ng sangkap at impluensya, at pinilit sila ng kanilang pananampalataya na gamitin ang kanilang mga mapagkukunan upang mabuo at mapanatili ang simbahan. Si Akeptes ay isa sa kanila, at ang kanyang alaala ay ang talahanayan na ito, ang sentro ng pagsamba na ito. Ngunit ang inskripsyon ay nagsasabi sa amin ng higit pa. Tingnan ang dedikasyon. Inaalok ang talahanayan sa Diyos na si Hesukristo. Ito ay isang hindi malinaw na pagpapahayag ng pananampalataya. Walang paghedyan, walang alegorya. Noong unang bahagi ng 3 siglo, bago pa man formal na may codify ng Konseho ng Nicaea ang gayong wika, ang pamayanan na ito sa isang Roman military outpost ay inihayag ang buong pagka-Diyos ni Jesus. Tinawag nila siyang Diyos. Ito ay isang hindi kapani-pani walang mataas na Christology, isang sopistikadong teolohikal na pahayag. Ang pag-ukit nito sa sahig ay upang makagawa ng isang tiyak na pag-angkin tungkol sa pagkakakilanlan ng taong sinasamba nila. Hindi lamang siya isang propeta, isang matalinong guro, o kahit na isang martir na bayani.
Siya ay Diyos. Para sa isang Roman centurion at ang kanyang mga kapwa mananampalataya, na naninirahan na napapalibutan ng kulto ng imperial na nagpasya sa emperor, ito ay isang karibal na pag-angkin ng tunay na katapatan. Ang kanilang Diyos ay hindi ang tao sa trono sa Roma, ngunit ang taong namatay sa isang krus ay ilang dosenang milya lamang mula sa kung saan sila nakatayo. Ang mismong kilos ng pag-alay ng talahanayan, bilang isang alaala, ay sumasalamin sa mga salita ni Jesus mismo sa huling hapunan, gawin ito bilang memorya sa akin. Ang alok mula sa Akeptes ay isang direktang tugon sa utos na iyon. Ito ay parehong isang alaala sa sakripisyo ni Kristo at isang alaala ng kanyang sariling pananampalataya at kabutihang loob. Sa tuwing nagtitipon ng pamayanan sa talahanayan na iyon, maalalahanan sila sa parehong pag-ibig ni Kristo at debosyon ni Akeptes. Inihahanda nito ang kwento ng kanilang sariling pamayanan sa mas mahusay na kwento ng kaligtasan. Hindi ito isang abstract na sistema ng paniniwala para sa kanila. Ito ay isang nabuhay na katotohanan, ginawa na nasa salat sa bato ng kanilang sahig at kahoy ng kanilang mesa, na pinondohan ng debosyon ng isang sundalong Romano at isang lokal na babae. Ang musik ay hindi lamang sining, ito ay isang transcript ng konstitusyon ng kanilang pamayanan, isang testamento sa isang pananampalataya na pinagsama ang hindi kanais-nais na mga tao mas maliliit at sibilyan, lalaki at babae, sinakop at ginawa silang isang pamilya sa paligid ng isang mesa na nakatuon kay Hesukristo, kanilang Diyos. At huwag nating kalimutan ang isang sandali kung saan nangyayari ang lahat. Hindi ito isang tahimik na sulok ng isang lungsod ng cosmopolitan tulad ng Antioquia o Alexandria, kung saan ang mga bagong ideya ay patuloy na bumubulusok sa ibabaw. Ito ang Legio, ang kampo ng Legio Viferata, ang Ironclad Legion. Ito ay isang lugar ng kapangyarihan ng Roma, ng disiplina ng militar, ng pamantayan ng agila. Ang relihiyosong buhay ng isang sundalong Romano ay karaniwang pinaghalong tradisyonal na mga Diyos ng Roma, Jupiter, Mars at mga misteryo na kultura na tanyag sa hukbo, tulad ng pagsamba sa Mithras. Ang mga templo ng Mithraic, sa katunayan, ay madalas na matatagpuan sa mga lugar na tulad nito, lihim, mga puwang na pinamamahalaan ng lalaki para sa mga sundalo na makahanap ng camaraderie at isang pangako ng kaligtasan sa pamamagitan ng isang mandirigma na Diyos. Sa hyper-masculine, polytheistic, at imperial na mundo, ang maliit na pamayanang Kristiyano na ito ay nagsingit mismo. Ito ay napaka-radikal na naiiba. Ang gitnang kwento nito ay hindi isa sa pananakop ngunit ng pag-ibig sa sakripisyo. Ang kiritwal nito ay hindi nagsasangkot ng isang bull slaying ngunit ang pagbabahagi ng tinapay at alak. At ang mga parokyana nito, tulad ng nakikita natin sa Akeptes, kasama ang mga kababaihan sa kilalang, mga tungkulin na pangpundasyon. Ang mismong pagkakaroon ng simbahan na ito sa bahay ay isang gawa ng tahimik na pagsuway, isang pahayag na mayroong isa pang paraan upang mag-order ng mundo, isa pang hari na maaaring mangako ng katapatan. Sa katunayan, ang Akeptes ay hindi lamang ang pangalan na mayroon tayo mula sa sahig na ito. Ang isa pang inskripsyon ay nagbabanggit sa isang tao, isang centurion na nagngangalang Gaianes, na nagbabayad para sa mosaic mismo na ilatag. Siya ay inilarawan na may isang kamanghamanghang salitang Greek, Theophilos *, isang mahilig sa Diyos, o isang kaibigan ng Diyos. Ngayon isipin mo yon, isang centurion, isang tao na naging gulugad ng hukbo ng Roma, isang sagisag ng kautusan at autoridad ng Roma. Ang Gaianes na ito, na ang pang-araw-araw na buhay ay matarik sa mga ritual at katapatan ng imperyo, ay kinikilala ang kanyang sarili hindi sa pamamagitan ng kanyang ranggo o ang kanyang legion, ngunit sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa Diyos. Ito ay ang parehong marangal na ginagamit ni Lucas upang matugunan ang tatanggap ng kanyang ebanghelyo. Nag-sign ito ng isang malalim, personal na pangako. Isipin ang mga pag-uusap na dapat nangyari sa mismong silid na ito. Si Gaianes, ang sundalo ng karera, at Akeptes, ang lokal na babae ng pananampalataya, na nakikipagtulungan sa proyektong ito. Ano ang pinag-usapan nila? Paano nila na-navigate ang kanilang iba't ibang mga panlipunang paninindigan? Para sa Gaianes, ito ay isang malalim na peligro na kilos. Habang ang pag-uusig ay hindi pare-pareho, palaging isang posibilidad. Para sa isang opisyal ng Roma na ihanay ang kanyang sarili sa isang relihiyon na, sa pinakamaganda, tiningnan ng may hinala at, sa pinakamalala,
bilang isang mapang-akit na pamahiin, ay ang paglalakad ng isang napakahusay na linya. Ang kanyang pananampalataya ay hindi isang casual na pag-iibigan, kailangang maging isang malalim na pananalig na pumilit sa kanya na gawin ng publiko, permanenteng hakbang ng pag-sponsor ng puwang ng pagsamba sa komunidad. Ginagamit niya ang yaman na nakuha niya mula sa kanyang paglilingkod sa Roma upang makabuo ng isang bantayog sa isang kaharian na hindi sa mundong ito. At tingnan kung paano nila ito itinayo. Ang inskripsyon ay wala sa isang plaka na nakabitin sa dingding. Nakatakda ito sa sahig. Ang talahanayan, ang sentro ng kanilang pagdiriwang ng Eukaristiya, ay inilagay ng direkta sa tuktok ng deklarasyong ito. Hindi ito nagkataon. Ito ay isang malakas na piraso ng simbolismo. Ang kanilang pagsamba, ang kanilang pakikipag-isa, ang kanilang tunay na pagkakakilanlan bilang isang pamayanan, ay literal na itinatag sa pagka-Diyos ni Hesukristo at ang kabutihang loob ng isang babaeng tulad ng Akeptes. Sa tuwing sila ay nagtitipon, sa tuwing nasira ang tinapay, nakatayo sila sa kanilang credo. Ito ay ang bedrock ng kanilang pakikisama. Ito ay isang pananampalataya na hindi lamang nasa ulo o ang puso, ito ay nasa ilalim ng kanilang mga paa. Ito ang lupa na kanilang kinatatayuan. Binago nito ang aming buong pag-unawa sa kung ano ang isang alaala. Sa mundo ng Roma, ang isang alaala ay isang arko ng tagumpay, isang haligi ng tagumpay, isang estatwa ng isang mananakop na emperador. Ito ay isang bantayog sa kapangyarihan, sa militar na maaaring, sa pagsakop ng iba. Ngunit narito, sa gitna ng isang base militar ng Roma, ang Christian Memorial ay isang mesa. Ito ay hindi isang simbolo ng kapangyarihan sa iba, ngunit ng serbisyo sa isa't isa. Ito ay isang lugar ng pagpapakain, hindi ng pagsakop. Ito ay isang lugar ng pakikisama, hindi sa paghahari. Ginuginitin ito ang isang tagumpay, oo, ngunit isang tagumpay sa kamatayan na nakamit sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa sarili, hindi ang pagpatay sa mga kaaway. Ang talahanayan na ito, na binayaran ng isang sundalo at nakatuon ng isang babae, tahimik na ibinabawas ang bawat halaga ng Roman legion na itinayo. Nag-aalok ito ng ibang modelo para sa sangkatauhan, isang kakaibang pangitain para sa mundo, kung saan ang malakas na paglilingkod sa mahina at lahat ay tinatanggap bilang katumbas sa harap ng kanilang Diyos, si Hesukristo. At isipin natin ang tungkol sa Akeptes. Siya ay tinawag na *Theosebs*, isang mahilig sa Diyos, o pinatatakot ng Diyos. Ito ay hindi lamang isang casual na papuri. Ito ay isang kinikilalang pamagat, na madalas na ginagamit para sa mga hentil na malalim na iginuhit sa Diyos ng Israel at lumahok sa buhay ng sinagoga nang hindi ganap na nagko-convert. Ngunit narito, ginagamit ito sa isang natatanging kontekstong Kristiyano. Itinalaga nito ang kanyang pagkakakilanlan sa loob ng pamayanan na ito. Siya ang tinukoy ng kanyang debosyon. At siya ang nag-aalok ng mesa. Ito ang wika ng sakripisyo, ang wika ng templo. Ngunit ang alok ay hindi isang kordero o isang kalapati, ito ang mismong lugar kung saan ipagdiriwang ng komunidad ang kanilang sakripisyo. Ang isang babae, sa isang mundo kung saan ang mga pampublikong relihiyosong kilos ay halos eksklusibo ang domain ng mga kalalakihan, ay ang pangunahing ahente ng sagradong dedikasyon na ito. Hindi lamang niya ito pinopondohan mula sa background, ang kanyang pangalan at ang kanyang debosyon ay nakalagay sa pundasyon para makita ng lahat. Sinasabi nito sa amin na ang pamayanan na ito ay hindi lamang nagbabawas ng mga halaga ng militar ng Roma, ito ay nagbabawas ng mga pamantayan ng patriarchal ng sarili nitong kultura. Dito, ang pagiging banal at pamumuno ng isang babae ay sentro sa sagradong puwang ng komunidad. Ang radical inclusivity na ito ay magiging pinaka-nakikita sa mismong talahanayan na kanyang nakatuon. Sa isang Roman dining hall, ang *triclinium*, ang pag-upo ay maingat na inayos ng katayuan. Ang pinakamahalagang panauhin ay nakaupo sa lugar ng karangalan, ang hindi bababa sa mahalaga ay praktikal sa kusina. Ang kalidad ng iyong pagkain at alak ay nakasalalay sa iyong ranggo sa lipunan. Ito ay isang pagkain na idinisenyo upang mapalakas ang hierarchy ng lipunan. Ngunit ang Eukaristiya, ang pagkain na ipinagdiriwang sa lugar na ito, ay idinisenyo upang mawala ito. Sa paligid ng talahanayan na ito, ang Centurion Gaianes ay magbabahagi ng parehong tinapay at ang parehong tasa sa isang lokal na artisan, isang alipin mula sa kanyang sariling barracks, o isang byuda na walang panlipunang katayuan.
Hindi lamang sila kapitbahay, sila ay mga kapatid. Ang pagkain ay lumikha ng isang bagong pamilya, isang bagong pagkakamag-anak, na hindi batay sa dugo o katayuan, ngunit sa isang ibinahaging pananampalataya sa isang tinawag nilang Panginoon. Ang simpleng gawain ito ng pagkain ng magkasama bilang katumbas ay isang malalim na pahayag sa politika. Ito ay isang buhay, modelo ng paghinga ng isang bagong lipunan, isang kaharian ng Diyos, sa miniature, na isinagawa mismo sa ilalim ng ilong ng Roman Eagle. At saan nila ito ginagawa? Sa lahat ng mga lugar, Megiddo. Sa sinumang pamilyar sa mga banal na kasulatan ng Hudyo at Kristiyano, ang pangalang iyon ay electric. Ang Megiddo ay ang yugto para sa pangwakas na labanan sa kosmiko Armageddon. Ito ay simbolo ng panghuli salungatan, ng imperial na pag-aaway, ng marahas na pagtatapos ng edad. At gayunpaman, narito, sa anino ng Armageddon, ano ang nahanap natin? Hindi isang hukbo na patalasin ang mga tibak nito, ngunit isang pamayanan na naglabag sa tinapay. Natagpuan namin ang isang sundalong Romano at isang lokal na babae na nakikipagtulungan hindi sa isang plano sa digmaan, ngunit sa isang lugar ng pagsamba. Ang pangwakas na tagumpay na kanilang ipinagdiriwang ay hindi militar. Ito ay isang tagumpay na nanalo sa isang krus. Ang kanilang alaala ay isang talahanayan ng pakikisama, hindi isang larangan ng dugo. Ito ang pinakamalalim na muling pag-iinterpretasyon ng tagumpay na may isip. Ang mga ito ay nabubuhay ng ibang end of the world na kwento. Ang mundo ay hindi na-save ng isang pangwakas, marahas na paghaharap, ngunit sa pamamagitan ng matatag, tahimik, at revolusyonaryong kasanayan ng pag-ibig, serbisyo, at pakikipag-isa. Nagtayo sila ng isang kanlungan ng kapayapaan sa mismong site na ang mga kasama sa mundo ay may digmaan. Ang kailanawan ng kanilang pahayag ay nakamamanghang. Sa Diyos Hesukristo, walang kalabuan dito. Hindi ito si Jesus ang mabuting guro, si Jesus ang propeta, si Jesus ang martir. Ito si Jesus ang Diyos. Ito ay isang mataas na Kristiyano, isang matatag na pagpapahayag ng pagka-Diyos, na hindi pinagtatalunan ng mga iskolar sa isang silid-aklatan, ngunit ipinahayag ng mga ordinaryong tao sa kanilang bahay ng pagsamba. Ito ay higit sa kalahati ng isang siglo bago ang konseho ng Nicaea, bago formal ang Great Creeds upang malutas ang mga tanong na ito. Ang inskripsyon na ito ay nagpapakita sa amin na para sa pamayanan sa Megiddo, ang pagka-Diyos ni Kristo ay hindi isang problemang teolohiko na malulutas. Ito ang pangunahing katotohanan kung saan itinayo ang kanilang buong mundo. Ito ay ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, ang dahilan ng isang sundalo ay mapanganib sa kanyang karera, ang dahilan ng isang babae ay ilaan ang kanyang mga mapagkukunan, at ang dahilan na lahat sila ay magtitipon upang magbahagi ng pagkain bilang isang pamilya. Ito ang kanilang panimulang punto, ang kanilang pundasyon, ang solidong bato kung saan sila tumayo laban sa paglilipat ng mga sands ng Roman Empire. Kaya, habang iniiwan natin ang kawal na ito at ang babaeng ito sa kanilang hapag sa Megiddo, iniwan ako nito ng isang malakas na katanungan para sa ating lahat: ano ang itsura ng pagbuo ng isang pamayanan ng kapayapaan sa Armageddon, ng ating sariling mga modernong salungatan? Gusto kong basahin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung ang paglalakbay na ito sa nakaraan ay lumipat sa iyo, siguraduhin na mag-subscribe ka at nag-ring ng notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na paggalugad, at maaari mong panoorin ang aming malalim na pagsisid sa mga lihim na simbolo ng mga catacomb dito. Manatiling mausisa, at makikita kita sa susunod. Ito si Marco.